Magandang umaga po. Andito na naman po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na inyo pong makakasama sa araw na ito, araw ng Lunes, ika-siyam ng Oktubre, taong 2023. Yan. Salamat po tayo sa Panginoon sa isang araw na naman na pinagkaloob niya sa atin, panibagong buhay, panibagong palakasan, at panibagong pagkakataon para mag-aral at mag-aral, unawain natin ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito at patuloy na makasunod tayo sa kalooban niya sa ating mga buhay. So bago po ang lahat, tayo po muna ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon dahil siya po ay totoong banal na banal, at kasama po natin ngayon sa umaga ngayon ang ating kaibigan na si Pastor Luis Boy Baldomaro. Banal, At kasama po natin ngayon sa umaga ngayon ang ating kaibigan. banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang ating Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang ating Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Aming Panginoong Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pagkaalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Sambahin ka sa iyong kabanalan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan.
pagluluwalhati, pagpaparangal. Maghahari ka, magpakailan-kailan paman. Amen. 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 Kanyang kaluwalhatian, banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian, banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Aming Panginoong Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pagkaalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Sambahin ka sa iyong kabanalan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian, banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian, banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian, banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Banal, 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 ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na Nakarapat-dapat tumanggap ng papuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagpaparangal. Maghahari ka, magpakailan-kailan paman. Amen. 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 Yan. Tunay nga na banal ang ating Diyos at siya ang maghahari magpakailan, kailan paman. So sa umaga pong ito, ay patuloy po tayo sa ating ating gagawin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Pero ngayon ay samahan niyo po ako mamaya sa patuloy na panalangin natin sa bayan ng Israel. Alam nyo, mula pa ng isang araw, nagkakagulo na sa Israel. At pangalan to, inatake na naman, binomba na naman ng mga Hamas ang bayan ng Israel. At kanina, umaga, ay meron ako nadaan ng deklarasyon na yung pangako ng Diyos sa Israel na lahat ng sasalakay sa kanya ay hindi magtatagumpay at walang plano ng kaaway na magtatagumpay sa kanya. So
patuloy na ideklara po natin yung pangako ng Diyos sa Kanya. At pwede rin po nating akinin para sa atin yung pangako ng Diyos na yun. At makikita po natin, mababasa po natin yun sa ano. Saan ba yun? Teka, dali lang ho. Ha? Yan. Mababasa po natin yung deklarasyon na yun ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit, doon sa Isaiah chapter 54, verse 14 to 17. Nasabi dito, "But in the coming days, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you." Yan. That is the benefit. These benefits are enjoyed by the servant of the Lord. Their vindication will come from me, says the Lord. Yan. Yan po. Deklara po natin yan. Ang kinin po natin yung pangakong na yan para sa bayan ng Israel. Dahil ganun siya katapat sa kanyang salita na ang kanyang pangako ay tinutupad niya. At itong mga bagay na ito, itong ating binasang ito, ay pwede rin nating angkanin para sa ating sarili. Bakit po? Araw-araw dumadaan po tayo sa challenges at mayroong mga sitwasyon na hindi maganda. Panghawakan po natin yung pangakong yan ng ating Panginoon upang patuloy na tayo po ay magkaroon ng tagumpay sa ating buhay, dahil ito po ay yung magpapalakas sa atin para magpatuloy tayo sa Panginoon at maging matatag, dahil sinabi niya, pinangako niya na hindi niya tayo, vindication will come from me, says the Lord. Purihin po ang Panginoon sa kanyang sa mensaheng ito, at napakaganda, tamang-tama para sa bayan ng Israel sa oras na ito, sa panahon na ito, dahil sinabi po ni Netanyahu, yung presidente o prime minister ng Israel, na sa panahon to ay magtatagumpay sila. Yan. So, ano yung ibig sabihin? Pinanghahawakan niya ang pangako ng Diyos. So, purihin po natin ang Panginoon sa oras na ito. At ganun din, magandang umaga po sa inyo, Kuya Efren, Ate Mercy, Ate Huling, magandang umaga sa iyo. At ganun din, bago po ang lahat, tayo po'y dumulog muna sa panalangin. Yung buko, nagtatakitikuasan dahil sa ventilador. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa amin, sa iyong paggabay, pagtuturo at paghuhubog sa amin ayon sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati at patuloy na dadakilain ka sa aming buhay, dahil ikaw ang dakila. Kaya Ma, salamat po. Salamat sa umagang ito na ibinigay mo na naman po sa amin upang mag-aral ng iyong salita. Kaya Ama, patuloy na inaamin namin sa iyong harapan na wala po kaming kakayahang unawain ng iyong salita sa iyong pananaw. Kaya Ma, hiling namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na buksan ang mata ng aming mga puso at isipang maunawaan namin, maintindihan namin ang tibok ng iyong puso para sa araw na ito, para sa amin. Salamat po Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat sa pagtutulong gagawin mo, at patuloy na tulungan mo rin kami na maipamuhay ang salita mo, at patuloy na ikaw po ang malughati sa aming mga buhay, at patuloy na maranasan namin yung pinangako ng aming Panginoong Hesus
na buhay na ganap at kaaya-aya. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Pinupuri ka namin ang lahat ng ito. Hiling namin sa matamis ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, makikita po natin sa umagang ito na pagpapatuloy po natin yung pinag-aaralan nyo nila Noriel. Kahapon po ay si Simon ang nag-alay ng bata ng bata na nga pala na ipinisinta sa templo si Jesus. So sabi ni Simon, salamat Ama dahil pwede na akong mamatay dahil nakita ko na ang tagapagligtas. So yan po yung isang buod ng pinag-usapan nyo kahapon at sinabi niya na ang batang ito ay magiging liwanag ng sanlibutan at kaluwalhatian para sa Israel. So, kung titignan po natin, ay dito natupad na naman ang isang pangako. Kanino po? Pinangako kay Simon. So, ibig sabihin, kung titignan po natin, ang Diyos talaga ay nangungusap sa tao. Nangungusap. At isa pa ring patotoo ay itong ating pag-aaralan sa umagang ito na excuse me po. na testimony o patotoo ni Ana. Sino ba si Ana? Buksan po natin mga Bible sa Luke chapter 2 verse 36 to 40. Ano lang po yan? 5 verse. Magandang umaga sa iyo, Kuya Oka. Yan. Sabi po dito, basahin ko po sa English, sa aking version, New Living Translation. At basahin niyo po sa inyong mga Bible, kung meron po kayong mga Bible, at pakinggan niyo na lang kung wala po. Sabi po dito, verse 36, Ana, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher. She was very old. Her husband died when they had been married only 7 years. Then she lived as a widow to the age of 84. She never left the temple but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. She came along just as Simon was talking to Mary and Joseph. She began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. Verse 39, when Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord, they returned home to Nazareth in Galilee. There, the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom, and God's favor was on him. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, makikita po natin dito, una ay dinescribe kung sino si Ana. Pinakilala si Ana. Para bang sa isang storya, ipinapakilala yung characters ng kung sino-sino yung nandun sa storya. So, sino-sino bang nandito? Si Simeon, si Ana na ipinakikilala, yung mag-asawang Mary and Joseph at si Jesus. Sila po yung character na nandun. Makikita po natin sa storya. So,
So kung titingnan po natin, ipinakilala ni Luke. Yan, si Luke po ang nagsumulat nito. Pinakilala ni Luke kung sino si Ana. Sabi niya dito, si Ana dahil isang propeta. Yan. At lagi siyang nandoon sa templo. Mula nung siya mabalo, siya po ay naglingkod na sa templo. At ano po ang ginagawa niya doon? Nagsumasamba sa ating Diyos, kasama na ang pagpa-pray and fasting. So kung titingnan po natin, yung kanyang devotion sa Diyos ay gayon na lamang. Kasi po naglingkod siya doon sa templo. Hindi natin alam kung ano yung ginawa niya, pero ang maliwanag na sinasabi dito ay sabi dito, she never left the temple but stayed there day and night worshiping God with fasting and prayer. Yan po ang ginawa niya. Nandun lang siya sa templo, sumasamba, nagpupuri sa Diyos, nagpe-pray and fasting. Yan po ang ginawa niya. So, kung titingnan po natin, yung susunod na verse dito ay bunga po noong kanyang pananatili sa templo. Bakit po? Ang templo ay sumisimbolo ng presensya ng Panginoon. Nung panahon na yung pag ikaw'y nandun sa templo, dama mo ang presensya ng Panginoon. Dahil sabi nga nung Old Testament ay pinili niya yung lugar na yun para siya ay manahan. Yan. Pinili niya yung lugar na yun para siya ay manahan. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon na desolate. Yan. Kaya nga kung titignan po natin at patuloy nating aaralin ang Bible, sinabi po ni Pablo sa Corinthians na sa panahon, sa pagkatapos ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, at kung sino man ang lumapit at tumanggap sa Kanya ay itunuring ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin, nananahan na sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag nating wasakin, sirain ang templo ng Diyos. Bakit po? Itong ating mga katawan, ang templo ng Diyos. So kung ang presensya ng Panginoon ay nasa atin at tayo nagbababad sa presensya ng Panginoon, ay mangyayari po yung sinasabi. Ano po yung sinabi dito sa 38? She came along just as Simeon was talking to Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who have been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. Tignan po natin yan. Bukod doon sa pangako ng Diyos, doon sa Israel, sa Israel, na magpapadala siya ng tagapagligtas. Sa pananatili ni Ana sa templo, sa presensya ng Panginoon, hindi po malayo na ang Diyos ay nangungusap sa kanyang puso. Kung paano ang Diyos ay nangungusap sa ating puso dahil tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, ay ganoon din siya nangusap sa puso ni Ana. Kaya lang, ang problema natin ngayon, dahil sa kabisihan o di kaya sa kadami ng ating iniisip, dami nating gustong gawin, hindi po tayo nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Ano po ang sinabi ni Ana?
ng Panginoon, ng Ama kay Ana. Yung patungkol sa bata. Patungkol sa bata, ano ang magiging ah, papel niya. Yan. Sabi niya dito, she talked about the child to everyone have been expecting, we've been waiting expectantly to rescue Jerusalem. So, yun po. Yan po yung na inukwento na, nagpapatotoo na, nagkinukwento na ni Ana ang magiging papel ng bata sa kaligtasan ng Jerusalem. Kanino? Doon sa mga taong nag-e-expect ng kaligtasan. Kaya nga kung titingin po natin, sabi dito, hindi natin alam kung ano yung kapasidad ni Ana bilang isang propeta. Pero, ang isang maliwanag na naintindihan natin dito sa sinasabi na sa pinag-aaralan natin ay siya ay nakikinig. Nakikinig sa tinig ng Ama. Naririnig niya ang tinig ng Ama. Maring hindi audible voice, hindi, pangalan to, inilalagay sa kanyang puso. O, di kaya pinaalala yung lahat ng nasabi patungkol kay Jesus doon sa Old Testament. Bakit po? Deboto siya sa Panginoon Deboto siya. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa Ama, sa Diyos. Kaya inireveal sa kanya, o pinaalala sa kanya, yung ano ang magiging papel ni Jesus sa kaligtasan ng Jerusalem. At kanino niya sinabi? Doon sa lahat ng nag-aantay ng kaligtasan ng Jerusalem. So yan, makikita po natin. Ano dito sa verse 36 hanggang 38, ano ang pinakikita sa atin ng Panginoon? Yung pagiging tapat ni Ana sa Ama bilang isang lingkod ng Diyos. Bakit po? Ang isang lingkod ng Diyos ay unang kanyang ginagawa, sumasamba. Nagpupuri, nagpapasalamat. Pangalawa, siya ay nagpipray. Pangatlo, may kasamang fasting. Pangapat, nagpapatotoo patungkol sa kabutihan ng Diyos. Yan po yung bagay na nakita po natin dito. Nagpapatotoo patungkol sa kabutihan ng Diyos, doon sa plano ng Diyos sa bayan ng Israel. Pero kung titignan po natin sa panahon natin ngayon, ay maunawaan natin na yan din ang isang dapat nating intindihin at unawain para sa bawat isa. Una, yung manatili ka sa presensya ng Diyos. Bakit po? Doon sa presensya ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Nakikita natin yung mga hindi maayos sa ating buhay habang patuloy tayo nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, at siya rin sa kapangyarihan niya at sa ating paninindigan ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. At habang naunawaan natin ang tibok ng puso ng ating Panginoon, ng ating Ama, ay patuloy na naipapahayag natin. Excited tayong ipahayag ang
gustong mangyari ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yan po yung isang bagay na ipinakikita sa atin sa tatlong verse na ito. 36, 37, 38. Balik, puntahan po natin yung remaining verses. Ano po sabi po doon? Umuwi na sila sa Nazareth. Sabi po ng 39, when Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord, they returned home to Nazareth. Ano po yun? Ano po yung requirements? Yung po pinag-aralan nyo ni Noriel kahapon. Yung paano, yung purification, yung pong offering, at yung pong dedication. Yan po yung mga bagay na finulfill nila. At may mga sidetrack o sidetrack na mensahe galing, may mga additional messages galing naman kay Simon at kay Hana. So kung titignan po natin ay ang batang Jesus ay sumusunod sa batas ng Diyos na isinulat sa batas ng Diyos. Kaya nga kung titignan po natin at patuloy natin unawain na pag ang bata mula sa kanyang pagkakaunawa, so ibig sabihin yung kanyang pangunawa ay maayos na, ay dapat nating i-train na siya sa tamang daan. Turo na po natin. Kaya nga doon meron po sa Leviticus, ang sabi niya doon na isulat nyo ang lahat ng mga salit ng utos ng Diyos sa hamba ng pintuan. Ayan, hamba ng pintuan. At sa pag-usapan nyo, sa pagkagising, ituro mo sa anak mo. Bago matulog, ituro mo. Bakit po? Kailangan na maiukit sa puso ng bawat tao ang prinsipyo ng Diyos o yung mga utos. So, ano po ang sinasabi dito? Ang bata ay lumaki na, sabi dito 40, the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom and God's favor was on him. So, titignan po natin na dahil alam naunawaan ng mag-asawa si Mary at saka si Joseph ang prinsipyo ng Diyos, kaya nga nila itinuro kay Jesus. Ano pong sabi dito ni Lucas? The child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom and God's favor was on him. Ano ibig sabihin po na yun? Ang emphasis ni Luke ay si Jesus ay perfectly obedient sa Diyos. Perfectly obedient to God, even as a child. Kaya nga kung titingnan po natin na bakit siya naging obedient? Kasi naturuan siya at ganun din yung favor ng Diyos ay nasa kanya. Ano po yun? Jesus, the child grew up and became strong. Saan?
physically and in the spirit. Bakit po nasabing in the spirit? Kasi po, punong-puno siya ng wisdom. Makikita po natin dito yung notation, yung pagbibigay ni Lucas ng emphasis doon sa spiritual wisdom, spiritual development. Sabi dito, he grew up healthy and strong. He was filled with wisdom and God's favor was on him. Jesus grew up and developed as a child, yet his spiritual development was first noted. Yung pag-unlad niya sa kaalaman sa salita ng Diyos ang napansin. Kaya nga pwede nating sabihin, bata pa si Jesus, alam na niya kung sino siya. Alam na niya ang kanyang identity, alam na niya ang kanyang pagkakatawag ayon sa kanyang edad. Alam na niya ang kanyang identity, alam na niya ang pagkakatawag ayon sa kanyang edad. So, ganun din po tayo. Tayo bilang anak ng Diyos na sa pamagitan ng Jesus na binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, dapat maunawaan natin kung sino tayo. Yung ating identity. Sino tayo? Tayo anak ng Diyos. Bakit? Sabi ng John 1:12, He gave them the right to become children of God. Sino po yung mga sinasabihan na yun? Yung mga lumapit at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kailangan maunawaan natin yung ating personal identity in Christ. Sino ba tayo? Dahil kung alam na natin ang ating identity, maunawaan din natin yung pagkakatawag natin ayon dun sa panahon na tayo lumalago sa pagkaunawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga kung maalala nyo yung diniscuss ni Pastora nung nakaraan sa kanyang reel, ewan ko kung natapos na niya. Ito ba yan? Yung 5 steps for a Christian growth. Alam niyo po yun, hindi ganun kabilis yun. Yung 5 steps for Christian growth ay hindi ganun kabilis yun. Kailangan patuloy na unawain natin at intindihin natin ang salita ng Diyos para magawa mo yung 5 steps of Christian growth. Ganon din po ang pinakikita sa atin ni Lucas na ang bata ay lumaking malakas physically and spiritually at na alam niya kung sino siya. Alam niya kung sino siya at alam niya ang pagkakatawag sa kanya sa panahon na kung ano ang kanyang edad. So yung bata, tinawag siya para mag-aral. Tinawag siya para mag-aral, magpakalakas at matuto ng lahat ng bagay. Kung titignan po, ano ba naging bago po nag public ministry si Jesus, ano po siya? Siya po ay isang alwagi o karpintero. So ibig sabihin, naturuan siya ng kanyang ama na maging karpintero at maging pakinabang o maging pagpapala sa mga tao sa paligid niya.
So, alam niya kung sino siya. Yan. Nung bata siya hanggang sa maging ano. Pero kung titingnan po natin, yung edad na 12 anyos, nung siya maiwan sa templo, at yan ay pag-uusapan natin sa ibang panahon, maaaring bukas, doon po nakita yung wisdom, knowledge, and understanding ng ating Panginoong Jesus sa salita ng Diyos. Kaya nga kung titignan po natin, yung mga pinaniniwalaan ng tao ngayon na yung mga miracle na nangyayari doon sa pamagitan ng batang ribulto, batang santo. Ayan. Yung sinasabi nila Santo Niño ay hindi po totoo. Kasinungalingan po lahat. Naalala ko po, dito po ako magtatapos. Naalala ko po, dilagat binata pa kami ni Pastora at mag-boyfriend pa lang kami noon. Meron po siyang isang kaibigan. At nung panahon na yon ay siya po ay member ng Legion of Mary. At nandun po ako noon sa simbahan, nagkukwentuhan kami, biglang may dumating na tao at tinatawag yung isang pare. Tapos narinig ni Tess na yung kanyang kaibigan ay medyo may problema. So, sumama kami doon sa pare. Yung pare na naalala ko si Father Frank Villanueva. Maliit lang yun, pero mabait at saka masarap kausap, makwento, masiste. Pero nung pumunta kami doon sa bahay, nakita namin parang yung possessed siya ng demonyo. At nagsalita yung babae. Nasabi niya, ako si Santo Niño. At sumamba kayo sa akin. At ganun. Marami sinabi, hindi ko lang maalala. Pero maliwanag nakita ko yung pangyayaring yun. Na inalihan siya ng masamang spirito. Na nagpakilala na Santo Niño. Ito yung sinasabi dito, the legend of bizarre miracles connected to the child Jesus are nothing more than hoax. Hindi totoo. Kasinungalingan. At sino po ang gumagawa nun? Ang demonyo. Para maniwala sa mga miracles na ginagawa niya. At ilayo ang tao sa totoong pagtitiwala sa Diyos. Pero dito po makikita natin, sinulat na ito, ang biyaya, the grace of God was upon him. So, ibig sabihin, yung favor ng Diyos ay nasa kanya. Ano ba ibig sabihin nun? Favor of God and the favor of men. Doon sa ibang salin. Sabi ng NIV, and the favor of God and the favor of men was with him. So, ibig sabihin, kaaya-aya ang pag-uugali at kilos ni Jesus. Kaya kung titignan po natin, bilang isang bata, sabi dito, naturuan po siya ng tama. Ganon din sa ating mga kabataan ngayon. Mga magulang, huwag niyo pong bayaan yung mga anak niyo na malulong sa mga gadget. Bakit po yung gadget na yan ang magliligaw sa ating mga kabataan? Marami pong lumalabas na balita patungkol sa panlilinlang ng kaaway. Dito lang, kailan lang may balita, si Senyor Aguila. Yan. At saka yung isang
ang sinasabing siya ang ama na nandun sa Mindanao. Oh. Opos, meron pa kami na-discover. Meron din. Katulad niya na tiga Korea. Pero saan siya nakabase? Sa Australia. Doon siya naghasik ng kasinungalingan. Anong modus operandi? Iisa. Ano yung modus operandi ni Senyor Aguila? Yan. Kung siguro narinig nyo na sa balita yung mga patungkol kay Senyor Aguila, na napanood nyo na sa YouTube yung mga reklamo laban sa kanya, makikita po natin na iisa ang pattern ng panlilinlang ng kaaway. So, tignan po natin. Para maiwasan po natin, para maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, una, magbabad tayo sa presensya niya. Pangalawa, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo, sumamba tayo, magpuri, magpasalamat, at patuloy na gawin po natin yung kalooban niya. Sa pamagitan ng patuloy na ating pakikipagniig sa Panginoon, mauunawaan natin ang laman ng kanyang puso para sa atin. So, yan po yung ating maikling devotion para sa umagang ito, at nawa ay bawat sa atin ay patuloy na mapagpala at patuloy na yung ating natutunan sa araw na ito ay may sa buhay natin, at patuloy na ang buhay natin ay magsilbing liwanag ng mga tao sa paligid natin, at magbigay tayo ng kalwalhatian sa ating Ama. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Salamat Ama, dahil minsan pa ang iyong salita ay binuksan mo sa aming kalagitnaan. Na ipinakita mo sa amin ang buhay ng isang tapat mong lingkod. Na hindi siya binibigyan mo siya ng direksyon upang maging daluyan siya ng pag-ibig mo at pagpapala. Katulad ni Ana na inilaan niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa templo. Doon niya naunawaan, naintindihan ang kalooban mo. Kaya nung lumabas siya, ay patuloy na yung pinatotoo kung sino ang batang pinanganak at ano ang magiging papel niya sa kaligtasan ng Jerusalem. Salamat po Ama. Salamat sa patuloy na ginagawa mo sa aming buhay. Dalangin namin Ama na patuloy na tulungan mo kami maging masunurin sa iyong kilos sa aming mga buhay, upang patuloy na maranasan namin ang iyong pangako na hindi mo kami iwanan o babayaan, pagkos sasamahan mo kami. Yes, sasamahan mo kami hanggang sa dulo ng panahon. Salamat po Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, at patuloy na sinabi ng aming Panginoong Hesus na pagdating ng panahon, isasama kami doon sa lugar na kung saan inihanda niya ang lahat ng lugar para sa kanyang mga anak. Salamat po Ama. Salamat po Diyos sa patuloy na gagawin mo sa aming mga buhay, sa umagang ito, sa maghapon na ito. Salamat Ama na patuloy na gagamitin mo kaming maging daluyan ng iyong pag-ibig, daluyan ng iyong pagpapala, daluyan ng kaputihan mo. Ama, salamat po Ama. At patuloy din namin sa umagang ito itinataas, yes, Lord God, ang bansang Israel. Excuse me. Ang bansang Israel. Ama, patuloy namin idinideklara yung pangako mo. No weapons of war formed against them shall prosper. Ama, patuloy na ang pag-iingat mo ang
ang maranasan nila, at patuloy, O Lord God, na bumukas ang kanilang mga puso at isipan upang maunawaan nila ang pag-ibig mo sa kanila. Makita nila ang tanging totoong kapayapaan ay matatagpuan lamang sa aming Panginoon Jesus. Kaya patuloy namin tinataas sa iyo ang bayan ng Israel. Lord, we just continue to pray for the peace of Jerusalem. Yan. Ganon din, patuloy namin tinataas din ang aming bansang Pilipinas. Salamat, Ama, dahil meron kang ring dakilang plano para sa aming bansa. Salamat, Ama, sa patuloy paggawa mo at pagkilos mo sa buhay ng lahat ng mga Pilipino. At patuloy na ikaw po ang nagkukos sa bawat isa na hanapin ka. Hanapin ka, magpakumbaba sa iyong harapan, at talikuran ang lahat ng masasamang gawin. Ikaw po ang gumagawa sa aming buhay. Ikaw po ang kumikilos upang ang aming mga desire ay i-desire namin ang kapayapaan at katahimikan at kapanatagan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Kaya salamat po. Salamat sa gagawin pa sa aming bansa. Patuloy din namin itinataas sa iyo ang 8 pillars of our society. Yan. Salamat po. Dahil ang nais mo ay lang lahat ng sektor ng aming bansa ay patuloy na ikaw po ang maghari. Maghari ka sa lahat ng sektor ng aming bansa at patuloy na ang prinsipyo mo ang maunawaan upang sama-sama kami nagkakaisa na gumagawa para sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa iyong plano na ang bansang Pilipinas ay maging righteous, masagana, at isang patotoo ng iyong kabutihan para sa buong mundo. Salamat po, Ama. Salamat din sa patuloy na gagawin mo sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Lord, mula po sa ama ng tahanan hanggang sa pinakabatang anak, patuloy na itinataas po namin sila sa iyo. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. At patuloy, O Lord God, ang pag-ibig mo ang maranasan, ang patuloy na ang prinsipyo mo ay patuloy na maunawaan dahil yan ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Upang patuloy na ang kalawalhatian mo, ang paghahari mo ay maranasan sa bawat Pilipino, ng bawat Pilipino. Ama, salamat din po sa mga taong kasama ko ngayon, yung mga faithful na taga-subaybay namin. Kilala mo po silang lahat at patuloy na pinupuri ka namin at dinadakila sa kanilang mga buhay. Sila Rafi, ayan, Pastor Rafi, si Ping Gomez na aking kaklase, at yung mga kaklase ko, si Kuya Oka, si Kuya Efrem at Ate Mercy, si Ate Huling, yung mga magbubukas sa kanilang mga Facebook at YouTube. Patuloy na itinataas namin silang lahat sa iyo. Ama, alam mo ang laman ng kanilang mga puso, alam mo ang kanilang mga dalahin, alam mo yung mga struggles nila. Ama, wala pong imposible sa iyo. Kaya pong abutin ang bawat sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ano man yung kanilang mga pangailangan, ano man yung mga dalahin nila, ano man yung kung sila man ay napipighati, namimighati, kaya mong bigyan sila ng kagalakan. Ama, salamat po. Salamat sa gagawin po sa buhay ng bawat isa at patuloy na ikaw po ang maluwalhati. Kaya Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa aming buhay at ikumulanin namin kung matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So yan po. Magandang
umaga po ulit sa bawat isa. Patuloy na inaanyahan ko pong bawat isa na yung ating Facebook channel ay inyo pong i-like at i-share ang mga video dahil sa pamamagitan po niyan ay patuloy nating pinapalawak ang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. So, kung hindi po kayo i-like nyo po yung ating Facebook page at ganoon din, itong ating broadcast ay simulcast sa YouTube, sa ating Pax Family Channel. Nga kung kayo yung meron kayong mga kilala at kaibigan ng mga YouTuber, mahilig sa YouTube, ay i-share nyo po sa kanila. At ganoon din, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo po itong ating page. At ganoon din, meron pong bell dyan. Pakiclick nyo lang yung bell na yan para sa susunod na aming pag-broadcast ay meron na po kayong abiso. So, hindi na po kayo mahirapang maghanap, kundi pag nakita niyo po may abisong ganon, i-click nyo lang at lalabas na po yung aming page either sa YouTube o dito sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Mulayan, na patuloy na nagsasabing mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. See you tomorrow.